channel. So for today's video, I am going to show you how I do my Brazilian blowout treatment at home. So last time nag-post ako na gumawa nga ako ng sarili kong DIY. Hindi ako gumawa pero ako yung nag-service sa sarili ko ng Brazilian blowout. And maraming nagtanong kung saan, paano, ganyan. Medyo matagal yung process, lalo na kung, ayan, so mahaba yung hair ko. So medyo matagal yung process niya. But it's worth it talaga. So, sa salon, I think 3,000, 5,000, mga ganyan. Pero kasi, ang difference nun, sa salon, nakaupo ka lang, nagpo-phone ka lang. Pag sa bahay, ikaw gagawa. Pero, at least, pag nabili mo yung mga kailangan mo, yung mga gamot, you can do it anytime. Pagka-feel mo, bumabalik na siya sa dati. So, ayun. Today is December 24. So, mamayang gabi, Noche Buena. And bukas is, of course, obviously, Pasko. So, syempre, kailangan ganda tayo, diba? So, goodbye buhaghag hair and hello healthy straight hair mamaya pa. So, ayan, naka-gloves na ako. Actually, kanina pa, pag-intro pa lang. So, ang mga kailangan is, konti lang naman, pero ang pinaka-kailangan is mahabang pasensya. So, isa-isahin lang natin yung mga kailangan, ha? Of course, ang kailangan is the keratin blowout. Ite. Kailangan nito. Yung malaki na yung binili ko kasi yung sachet, 3 ang kailangan ko para makuha yung buhok, para masaturate yung buong buhok ko. Ang isang sachet is parang 250, 260, so malaki na lang para hindi tayo nagtitipid. Okay? Next is, this is a pre-treatment shampoo. So, ito muna ang gagamitin natin shampoo, and then para lang matanggal yung mga oils and whatever na dumi sa buhok mo. Ay, alam ko 2 times ginagamit to. Tapos sige, mamaya na yung process. Masyado tayong nagmamadali. Isa-isa lang. Anyway, after nun, so naglagay ka na ng buhok, naglagay ka na ng gamot, ng Brazilian treatment. Of course, you'll need the after treatment shampoo and conditioner. So, sa mga magtatanong kung kailangan ba talaga nito, I highly recommend na bumili kayo ng after treatment shampoo and conditioner. Kasi na-try ko na hindi ako gumamit ng ba't ba hiningal ako? Hindi ko, anyway, na-try ko gumamit ng shampoo and conditioner na hindi ganito. So, sandali lang talaga tumatagal yung treatment. Pero nung before, kasi medyo matagal ko na tong ginagawang sa sarili ko medyo years na din ako nagtitreatment sa sarili ko ng Brazilian blowout. So, yung previous kong mga treatments, bumibili ako ng ganito. So, talagang matagal. I mean, moms, worth it. Kailangan talaga para lang humaba ang buhay ng, kung gusto mo talagang haba ang hair, haba ang life, healthy, ganyan. Go for it. So, anyway, next na mga materials na gagamitin. Mga materials is, of course, ano ba to? Free lang actually to sa binili kong dito. Ang alam ko dito siya may free. Dito siya free. You can choose kung hair spa or itong materials na to. So, I have here, ito yung suklay. And then, meron ding suklay with brush. And then, may dalawa siyang clip. Yan. Para feel na feel mong salon-salon ka. Pero kasi, since medyo mahaba ang hair, medyo makapal, and gusto ko talagang maayos, meron pa akong shock-shock. What else? Of course, you'll need this one. A blow dry. And then plancha. Okay? So, start na tayo with the shampoo. Yes. Shampoo muna. So, naka-gloves na ako para hindi. Kailangan din pala ng electric fan dahil
medyo matapang yung amoy ng gamot. So, kailangan meron kang ganyan. Oops, sorry. May pangpahinga-hinga ka naman kasi medyo matapang siya. So, ayun. So, shampoo muna ako ng hair and then I'll be right back. So, ayun guys, nakapag-shampoo na ako na 3 times. So, virgin hair, 2 times daw mag-shampoo. Pag chemically treated, like mine, 3 times. So, sa unang shampoo ko, hindi masyadong bumula. Pero nung after nun, nung second time and third time, ayun, bulaish na siya. So, next na gagawin is 50% dry. For chemically treated hair, pag virgin hair, 100% dry. That is from the iCure. Basta, sa kanila, makinig tayo sa kung anong, mas alam nila yon, okay? So, ayan, 50% dry. Hindi ko napapakita sa inyo kung paano ko i-blow dry yung hair ko kasi hindi siya nakakaganda, okay? Hindi nakaka-pretty. So, magic na lang. Ang next video, 50% dry na, okay? Ayan guys, so, na-blow dry ko na si hair, pero hindi ko alam kung 50% dry talaga or 50% na ng buhok ko dry. So, kanya-kanya interpretation na lang yan. So, ayun. Next step is mag-a-apply na tayo ng gamot. So, ayan. So, makikita nyo, deeply departed ko na siya sa gitna. Ayan. Aray, tinan mo. Ang pagsuklay talaga ang pinaka-struggle ko sa susunod. So, anong gagawin ko paano ko gagawin yung Brazilian keratin treatment? So, ang ginagawa ko, usually kasi sa salon, ilalim muna sila. Pero kasi, sila, nakikita nila sa likod. But ako, ang ginagawa ko usually is, sige, ito na lang. Itong kabilang side, naka-clip siyang ganyan. Or pwede rin nakababa. Ganyan. As long as, hindi mapupunta sa mukha ko or dito sa kabilang side. So, anyway, ito na. So, ganito ang ginagawa ko usually. Hindi ko na rin ulit ipapakita yung process para hindi naman masyadong matagal. Or, hindi kasi nakakaganda yun talaga. Yun talaga yun. So, ang gagawin ko is, so, kukuha ng konting ganyan. Wait, hindi dyan. Ito dapat. Ito. Okay? So, dapat naka-gloves din kasi medyo matapang yung gamot sa kamay. So, magkukulubot siya if wala kang gloves. Believe me. Done that. Been there, done that. So, ayan. So, meron ka ng yan, ganyan. Okay? Kailangan completely covered all. Okay? So, after yan, lipat sa kabilang side. Hanggang sa ang mangyari is konti na lang, 'di ba? So, ganon ang usual kong ginagawa. Balik lang natin. Ayan. So, ganon ang usual kong ginagawang step para alam ko na, para nakikita ko rin na okay, hindi ba tuyo pa to, need more, ganyan. So, start na ako dun sa keratin treatment. Magic na lang ulit. Next! Okay guys, so ayan, nalagyan ko na ng gamot yung hair ko completely. Nakalimutan ko lang banggitin kanina, another material is a container para hindi ka na magpapump sa bottle every time na maglalagay ka. So, an update din sa aking tawag dito? Sa aking process. So, ang ginawa ko is section ng hair. So, nagkuha ka ng hair, di ba? Scoop ng gamot, lagay sa medyo tuktok, tapos tsaka ako nagsusuklay pababa para pumasok yung gamot sa mga eskinita ng hair ko. So, at least, yan. So, kung mapapansin nyo kanina, sobrang hirap suklayin. Ngayon, hindi na. So, ayan, oh, smooth. Oh, diba? Smooth. Pero hindi ko na masyado isasagad para yung, nandiyan pa yung gamot, okay? So, ganon. Medyo masakit lang siya sa mata, so kailangan ng
konting inat. Okay, so I will leave it for 45 minutes. So sabi doon, for chemically treated hair, 30 to 45 minutes. Pero gusto ko maximum 45 minutes na lang. For virgin hair, 45 minutes to 1 hour mo siya isa-stay sa hair mo. So ayun, I'll see you guys later for the next step. No wash ito ha, so hindi babanlawan ng hair. Okay guys, so ito yung final outlook, charot. So hindi ko na siya blow dry kasi hindi siya natuyo ng blow dry. Kailangan plancha talaga. So good luck sa mga nag-blow dry. Congratulations. So ayan, kinulot ko pa siya after ko siyang planchahin. Tapos kasi aray! Lulu! Kasi mas ang sakit. Lulu, ano ba yan? Oh, special appearance. Dun ka muna. So, ayun, kinulot ko siya kasi more heat, the better. So, bukas, pwedeng planchahin ko ulit or kulutin ko ulit. Depende. Basta kailangan may heat siya. Para sa akin, 3 days ko siyang, yun nga, pinaplancha or kukulutin. So, ayun. Good luck sa inyong mga magba-Brazilian blowout at home. And see you next time. Bye!